Tuwing tag-init, lahat may kanya-kanyang plano na bakasyon. Mapabundok o dagat, kailangan mag-ingat. Sa dagat, halos hindi ito makita at tila nakikisabay sa agos na para bang nagpapahinga. Kaya bawal daw ang mang-abala dahil nakamamatay umano kapag nadikitan ng box jellyfish. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, madaming incidents ng death caused by stinging of jellyfish. Yung mga salabay na ito na can be fatal kung sakaling hindi tayo careful or kung sakaling ma-encounter na natin sila and we're not prepared. Taong 2018 nang dayuhin ko ang isla ng Caramoan, isang sikat na beach destination sa probinsya ng Camarines Sur. Narating na rin natin sa mga isla dito sa Caramoan na madalas pinupuntahan ng mga bisita. Sa mababaw na parte ng dagat kung saan naliligo ang mga turista, may ilang palutang-lutang daw na box jellyfish o salabay. O para sigurado tayo, no? Naka-full gear tayo. Nagmasid at nagantay kami. Maya-maya pa, may nakitang salabay ang isa naming kasama. Nandito na mismo sa may shore, no? May jellyfish dito. Hindi basta-basta napapansin ng jellyfish dahil halos transparent ang itsura nito na parang plastic. Ang bangkero na si Charlene, kinapitan ng galamay ng salabay habang nasa laot. Pag gano'n ko po ahon, biglang na siya ng galamay. Oo, nakadikit po doon sa lambat. Sa una po, pag nakalubog ka sa tubig, pag bigla kang ahon, dumidikit pa ilalim. Tapos pero pag hindi ka naman pag nasa tubig lang, kaya mong alisin yung niya. Okay. Galamay. Hindi masyadong masakit. Halos namaga at nagkaroon ng paltos ang balat ni Charlene. Ganito rin ang naranasan ni Kyra nang lumangoy sa Samar. Pagdating po namin ng resort, may mga caution sila doon na maraming salabay or jellyfish. So doon lang kami sa part na allowed na mag-swimming. Siguro nakalusot yung salabay, doon na yung nangyari na-shock ako, yung talaga parang nakuryente, yung sabi ko, tito, parang ang sikit na ng dibdib ko, na parang nahilo ko, masakit yung ulo ko. Ayun, sabi ni tita na pupunta na daw tayo ng malapit na hospital. So nakakahinga pa ako at that time, but nawala kasi ako ng halay. Tinawag na sea wasp o marine stinger ang mga box jellyfish. Isa ito sa pinakamakamandag na klase ng jellyfish sa buong mundo. Ang kanilang tentacles, meron itong nematocyst o specialized cell na ginagamit para mag-inject ng venom sa predator. Pwedeng mahilo, masuka at di makahinga ang sinumang madikitan nito. First aid po natin is yun, kalimitan suka. Pero sinasabi namin iwash agad ng hindi fresh water kundi salt water. Kasi pag fresh water ang i-winash natin, nasa pores yung sting nila, ang tendency palayo. Which is kung palayo, papasok sa pores. Kaya kailangan salt water din para ma-attract sila na lumabas. Tapos yung hindi makalabas, saka pa natin na-applyan ng vinegar. May reputasyon mang nakamamatay, hindi naman ito sinasadyang dumikit sa tao. Sa karagatan, posibleng may mga nilalang na bigla na lang makakasalubong. Ang mga dambuhalang labong-labong o jellyfish, naabutan naming nakalutang sa Taytay, Palawan. Oh, grabe ngayon lang ako. Nakaka-amaze. Kanina, papunta dito, natutuwa na ako. Ang laki halos isang palanggana. Sinubukan kong buhatin ang labong-labong. Okay. Moon jellyfish. Wow. Look at this. Grabe Mabigat, siguro mga 5 kilo ito. Tapos yung diameter niya, siguro mga 1 foot. Gumagalaw pa Ang sting nito, sapat na
para makapatay ng kanilang prey tulad ng isda. Look at this. Yung mga tentacles nila, may ano pa, buhay pa itong isda. Ito, look at. Yan, oh. Ito yung kinakain nila. But a lot of them are still here, trapped, no? Buhay pa, oh. Oh. Ito yung kinakain nila. Talagang hindi sila makalibruin mo kasi kung sumabit ka dito sa tentacles nila, very slimy. Napakahirap umalis. Kapag nasa tubig yan, hindi mo alam kung saan ka lalabas o saan ka pupunta. Ayon sa mga isda na si Fernando, ito ang uri ng jellyfish na pwedeng kainin. Ganitong buwan, ma'am, hanggang Oktubre, pwede siyang harvestin. Pagdating nun, wala na. Natutunaw na sila sa ulan. Kailangan maging maingat sa pagkuha nito. Dahil kapag naputol ang galamay at natalamsikan sa mata, maaari magdulot ito ng paghapdi at paglabog. Meron man tayong mga sea creatures na na-encounter na kayang mag-release ng kamandag. Madami na tayong na-encounter at na-document na ganitong mga hayop. Sa aking pagsisid, may napansin akong nakakugli sa buhangin. Nakatago ang katawan at tanging mata lang ang nakikita. Pero nang makaramdam ng gutom, lumabas ito sa buhangin. Ang blue-spotted stingray, sinusuyod ang buhangin gamit ang bibig. Target nitong makuha ang maliliit na hipon. Pero kailangan niyang maging maingat dahil pwedeng mabulabog ang maliliit na hipon. Sa oras na malagay sa alanganin, may nakahanda siyang sandata. Ang makamandag na buntot. Hindi ito magdadalawang isip na ihampas ang buntot sa kanyang kalaban. Pwedeng lagnatin at mamanhid ang parteng natamaan ng buntot ng stingray. Kaya sa pagdodokumento namin, kailangang may distansya. Ang mga nilalang na ito, hindi away ang hanap. Dahil ang bawat araw sa karagatan, survival of the fittest ang labanan para mabuhay. Kung pupunta tayo sa isang lugar, alamin natin kung ano yung pwede natin ma-encounter doon. Meron ba dyan mga pating, may sea urchin, or may mga jellyfish bang nakukuha dyan. Pangalawa, we can wear protective gears like rash guards kapag lumalangoy tayo. No? So, hindi man tayo totally mapoprotektahan, but a huge portion of our exposed body will be covered enough. Kailangan handa rin ang mga beaches na ito para sa mga na pinupuntahan lalo na ng mga turista na meron din silang first aid na maibibigay kung sakaling maganap itong ganitong mga aksidente. Ngayong tag-init, mag-iingat sa mga lugar na pinupuntahan. Dahil ang ating dinarayo, natural na tirahan ng mga buhay ilang. Kung para sa atin, delikado ang madikit sa mga ito. Sa kanilang mundo, paraan nila ito para maprotektahan ang kanilang sarili. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.